Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, impeachment ni Sara Duterte, forthwith kay Senator Tito Soto. At Kong Abante, bumabalimbing, nangangamoy maka Duterte at mga dawit sa korupsyon, kumakampi kay BP Sara. Matinding pahayag ni Senator Soto na forthwith ang mangingibabaw sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi tulad sa ginawa ni Escudero na halos 6 na buwan drinibo lang bola para lang makawala ang kanyang amo. Ngayon, habang naghahanda na ang iba't ibang grupo para muling mag-file ng impeachment ni Sara Duterte, abay Kong Abante, may matinding pasabog tungkol sa katayuan umano ng Kamara sa impeachment ni Sara Duterte. Samantala, isang matapang na abogado ni Real Talk ang mga kontraktor at mga senatong kung bakit pumapabor na sila kay Sara Duterte. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong interview kay Kong Abante. Saglit lang naman ito na mukhang nangangamoy Duterte at mukhang bumabalimbing ha. Tapos, abangan nyo din yung kay Attorney Barry. Talagang ni-real talk malala ang mga balimbing at mga Duterte. Eto mga kaibigan. Ang alam ko dyan, yung Makabayan Bloc will be the one to file the impeachment. Sila magpa-file ng impeachment. And sinasabi ko din sa mga kasamahan ko, mukhang wala silang masyadong excitement to support. Uy. Yun ang alam ko. Oo. Ay, Kaya, so, I don't know, kung Makabayan Bloc yan, maaaring mga 6 sila. Sus. Pero nakikita ko naman na walang masyadong excitement ng mga administration congressmen to support the impeachment. So paano ho 'yun? Kung hindi suportado ng mga kongresista, paano magiging kapalaran nun na Kong Benny? Magiging baliwala. The thing is, kasi ang yung sinasabi ng mga congressman natin, magiging baliwala rin sa Senado. Ibig sabihin, Hindi ka sure. more senators will not support the impeachment so, proceeding. ibig sabihin, wala na bang pag-asa na mahabol natin? Correct. Kasi the thing is, na-overwhelm kasi ito ng mga corruption on the flood control project. Yun ang problema. Tinan natin maigi kung anong mga ebidensya laban sa Vice President. So, ang ebidensya lang would be the 128 million o billion. Pero bakit pinabayaan natin yung flood control projects na bilyon-bilyong ang halaga? Anong connect nun? Diba mga kaibigan, para bang sinasabi ni Abante dito, bakit si Sara Duterte na may ganitong halaga ng di umano'y korupsyon ay i-impeach natin? Tapos, samantalang yung iba, bilyong-bilyon ang ninakaw pero walang nangyayari. Aba mga kaibigan, rason po yan ng mga makadilis. Diba, yung bakit si Sara lang? Bakit si Sara lang yung ginigipit? Liwanagin po natin na mga kaibigan, hindi po naabsuelto si Sara Duterte. Yan po ang malinaw sa naunang impeachment case laban sa kanya. Kumbaga yung bigat at konteksto ng impeachment article ay nandun pa din. Alam nyo, accountability ang hinahanap ng taong bayan, Kong Benny. Oo. Ano ba naman? Kaya corruption man yan, sa flood control at sa impeachment ni Sara, parang pareho lang po yun eh. Hindi po ba? Hindi yung tinitimbang mo para bang mas malaki yung ninakaw sa flood control projects tapos kay Sara Duterte maliit lang. Again mga kaibigan Kong Benny, accountability po ang gusto ng taong bayan. Noon pa yan eh. Yan nga yung ayaw nilang pag-usapan eh. Yan yung ayaw nilang sagutin. Oo. Tapos kayo naman sasabihin mo sa aming lahat dito, parang walang gana yung kamera eh. Talaga ba? Ay tignan natin mamaya kung yan ba talaga ang nangyayari sa loob. Kasi naman mga kaibigan eh. Tsaka yung issue sa flood control, ongoing po yan. Iniimbestiga. At madami na din yung dyan, nakasuhan at napapanagot. Hinihintay lang natin yung mga senador at mga contractors. Di ba? Ay nako talaga baka naman ang talagang issue dyan pansariling interes at politika lang ang gustong isalba ng mga contractors. Hindi kaya, no? Kong Abante. Ilang mga Yun ang problema dyan.
Kasi alam mo, the thing is, alam mo naman ang Congress ngayon, they work through the leadership to the political parties, no? Yun naman pala. At makikita mo naman kung wala masyadong support sa political parties, you would know that the congressman that belong to political parties would not in any way support it. Ayun mga kaibigan, lumabas din. Oo, ayun naman pala. Politika din pala ang rason. Oo, ng lahat ng ito. Ang nakikita natin dito, dahil nga sa ang Pangulong Marcos na siya yung nanawagan na panagutin lahat ng mga korap, lalo na yung mga may issue dito sa flood control projects. 'Di ba? Madaming mga kontraktor at mga senatong ang dawit dito. 'Di ba? Kumbaga madaming tinamaan dito sa pulisiya ni Pangulong Marcos eh. Kaya naman yung iba, abay tumataya na po kay BP Sara at nagpapakita ng suporta na ayaw nila sa impeachment ni Sara Duterte. Alangan na suportahan nila si Pangulong Marcos siya nga itong tumutugis sa mga kontraktor at senatong, di ba? Kaya naman, heto mga kaibigan ang matapang na analysis ni Attorney Barry kung bakit nakakakuha ng suporta si Sara si Sara Duterte sa mga kontraktor at mga senatong. Eto mga kaibigan, real talk to, talagang iinit na naman yung mga corrupt dito na politiko. O, pakinggan natin to mga kaibigan. Nakita na natin yan sa mga nakaraang buwan Yung mga senador in particular na idikit ang pangapangalan sa mga iba't ibang testimonya ng mga taga DPWH at mga kontraktor. Yung mga Joel Villanueva, yung mga Chis Escudero, yung mga Jinggoy Estrada. Oo. Di ba ang una nilang ginawa na nagpunta si Sara Duterte sa Senate, nagpa-picture sila. maaga pa lang, klaro na yung mga taong mukhang may sabit dito sa usaping ito, doon na sumisilong sa tolda ni VP Sara Duterte. Posible nga na ang ideya nila, kung sakaling mapapalitan yung kasalukuyang administrasyon na nagsimula nito, fact of the matter is, siya nagbukas nito yung kanyang hamon ng SONA at lahat ng nangyari sa nakarang mga buwan, yung mga pangalang lumabas, yung mga investigasyong ginawa, dahil yan dun sa sinimulan ng kasalukuyang administrasyon. So tingin ko, marami dun sa mga may sabit o nag-aalala na baka sila sumabit dito sa buong usapin na ito at madami sa kanila nasa kamera, baka mas tingin nila mas safe bet na tumaya sila kung sakaling magpalit. Kasi hindi ganun ka kalalim ang commitment na itulak itong issue na ito na nasimulan itong nakaraang taon. So, nangyayari na yan. So, agree ako na posibleng isa yan sa mga magiging motivation, hindi lang sa Kamara, para dun sa actual na impeachment at pag-akyat. Pero pag-akyat sa Senado. Diba? Dahil madami mga senador na meron ding stake dito sa buong usaping ito. May mga elemento sa loob ng Kamara at sa Senado na at this point, mas gusto na nilang tumaya sa Duterte. Dahil nakaamba na sa kanila yung mga iba't ibang kaso, iba't ibang mga inisyatiba ng kasalukuyang administrasyon. Correct. Yun yung punto. So, they'd rather take their chances, diba? Doon na lang ako sa Sara Duterte kasi lalo na kung merong usapang pwedeng magawa. Diba na? Sige, susuporta kami, pero ito ang kapalit. Diba? Parang meron ng ganong kaliwaan, negosasyon bago pa tayo pumasok dun sa aktual na impeachment process. At on the other hand, feeling ko meron ding ilang mga elemento sa kasalukuyang Kamara, Senado na ang takot naman nila pag naupo si Sara Duterte, isa sila sa mga tatamaan. Kasi hindi naman ito kumbaga hindi naman to start from scratch. Madami sa mga yan, may mga ginawa na sa mga nakaraang 2-3 taon na sa tingin ko hindi basta-basta kakalimutan ng mga Duterte. Yung mga nanguna sa impeachment. Obviously, klaro, yung mga alyado talaga ng Marcos na hindi Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Barry, marami sa Kamara ang susuporta kay Sara Duterte dahil marami sa kanila ay sabit sa korupsyon. Mga kontraktor, di ba? At sa Senado naman, yung mga senatong, di ba? Na talagang kitang-kita naman yung mga pangalan dyan, kung sino-sino yung mga yan. Di ba nga, sabi ni Ombudsman Remulla, marami sa Kamara may issue ng korupsyon. Di po ba? Kaya ang tanong, mas marami ba ang korap sa Kamara
para makakuha ng suporta si VP Sara at huwag pansinin ang impeachment tulad ng sinasabi ni Abante na wala daw gana ang mga congressman? Napansinin ito? O mas marami pa din ang mga may paninindigan at naniniwala na mga congressman sa tinatawag nating accountability? Diba? Tandaan natin, marami sa mga congressman ang pumirma noong unang impeachment. Ngayon, pag bumaliktad sila, mga kaibigan, halata na, di ba? Halata na meron talagang korupsyon. Yun eh. Di po ba? At pag naupo si Sara Duterte bilang Pangulo, sabi nga ni Attorney Barry, magiging revenge politics lang lahat ng ito. Totoo po yan. Yan lang ang mangyayari sa Pilipinas. Gagantihan lang ng mga Duterte ang kanilang mga kalaban. Yan lang po. So, anong mangyayari sa Pilipinas kung puro ganun lang? Di po ba? Ay nako, oo. Ang naratibong pilit itinutulak ng mga DDS, mga supporter ni Sara Duterte, ay somehow siya yung mas malinis na alternatibo dito. Na yung korupsyon na lumabas, kasalanan lahat yan ni BBM at ng kasalukuyang administrasyon, at kung si Sara Duterte ang papalit, somehow, mas magiging tiyak na mananagot ang kailangang managot. Pero ako, parang for the record, mukhang malabo yun eh. Given yung sarili niyang record, given yung lumabas ng ebidensya at testimonya na itong mga anumalyang mga projects na ito na pinapasok ng mga kontraktor tulad ng mga Diskaya ay nagsimula panahon pa ni Rodrigo Duterte. Given na yung mga nagtatraffic sa DPWH, di ba? Sila Roberto Bernardo at iba pa, panahon ni Duterte, nagsipasukan. At ako, napakasimple kong mag-isip eh. Yung mga medyo alangan ngayon ng pwesto, dikit ng dikit sa kanya eh. Parang ang mga nakapaligid sa'yo, yung mga mukhang dapat kasuhan eh. Totoo naman, di ba mga kaibigan? At isa pa mga kaibigan na, mukhang nakakalimutan ata ni Kong Abante, di ba? Na isa siya sa nanguna sa Quadcom. 'Di ba? Anong sabi niya? Ang mga Duterte, 'di ba? Ang sentro ng sindikato, 'di ba? Sinasabi niyang ganoon, tapos ngayon, may paganyan-ganyan ka ngayon, sinasabi mo na wala eh. Mahina. Oo. Ang usapin na impeachment sa Kamara, mukhang wala silang gana. Ayos ah. 'Di po ba? Ay nako talaga oh. Tapos mga kaibigan, kitang-kita naman kung sino yung mga bumabalimbing talaga at talagang sip-sip sa mga Duterte. Di ba nga, sila yung may mga kaso ng korupsyon, mga kontraktor at mga senatong. Di ba? Yan yun Talagang sumisip-sip sila Kaya nga yung sinasabi ni Kong Abante na walang gana ang Kamara sa impeachment, abay parang mind conditioning lang po ito Bakit kanyo mga kaibigan? Anong sabi dito ni Senator Tito Soto? Ayan One thing is certain, as a Senate President, I will act on it with dispatch. Forthwith mga kaibigan. Ano pa? Ano pa yung sinasabi ni Kong Benny dito na pati daw sa Senado walang gana? Noong panahon ni Escudero, dito malinaw mga kaibigan, sabi dito ni Tito Soto, di ba? Isa lang ang sigurado bilang isang Senate President, talagang aaksyonan. Agad-agad. Ayan di po ba? Ang impeachment ni Sara Duterte. Forthwith. Di ba? Yan yun Ito yung ipinagkait na forthwith na liderato dati ni Escudero. Kaya nga mga kaibigan mukhang may nangyayaring magic di ba? Na talagang yung iba talagang bumabalimbing. At saka ngayon, nakikita na natin kung sino-sino yung mga yan mga kaibigan. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.